Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Okay. Pahayag ito ni Secretary Junvic Rimulya tungkol sa posibleng ginawa ni Romualdez at Saldico sa flood control scam. Title: Rimulya co-pocketed $1 billion US dollars. Hints Boss Romualdez could have taken more. It's good na ngayon nagsasalita na ang Marcos administration laban kay Martin Romualdez. Dati-dati sabi wala daw eh. Ngayon nagbago ang ihip ng hangin. Tinatarget na nila si Saldico at Romualdez. Dati hindi nila pinapakialaman si Romualdez. Resigned ako Bicol Representative Saldico may have made off with as much as $1 billion from the graft-tainted government projects, while his boss, late Representative and former Speaker Martin Romualdez, could have taken even more, according to Interior Secretary Juanito Victor Rimulya. Rimulya said that the amounts allegedly involved were so staggering that they could not be deposited in banks, prompting Ko and his courts to use cryptocurrency and even custom-built vaults to store their lot. By his own estimate, Rimulya said Ko could have amassed $1 billion US dollars while overseeing the preparation of the national budget as chair of the powerful House Committee on Appropriations. The Interior Secretary earlier disclosed that Ko had allegedly moved substantial sums through Middle East with assets stored abroad that included paintings, jewelry, and gold bars. He said authorities received information that Ko facilitated the transfer of around 5 billion pesos through cryptocurrency, while large amounts of cash were transported by private plane to countries in the Gulf region. Rimulya added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan. Ito ang mautak si Saldico. Naisahan niya ang gobyernong Marcos Jr. Rimulya added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan long before he was publicly identified as a central figure in the multi-billion peso flood control scandal. I agree dito. Nung sinimulan nila ito, nagsimula 2023. So, 3 years, sunod-sunod. Malaking nawala sa atin. So, agree ako dito sa sinasabi ni Secretary Junvic na plinano niya na ito dahil na-foresight niya siguro na later on puputok. Lalo na nung nagsalita, nung nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary at nagpayag si BP na 2 tao lang ang kumukontrol sa budget ng Pilipinas, Saldico and Martin Romualdez. Maraming bumatikos kay BP Sara nung sinabi niya ito. Ngayon, sumasang-ayon na ang Marcos government through Junvic Rimulya. So, plinano niya na. Kaya yung itong mga impormasyon na natatanggap nila, ito na siguro ang resulta ng kanilang confidential intelligence funds. Gumastos. Yun. Kaya namomonitor nila na it is believed na sa Portugal si Saldico, may citizenship na doon, may passport na, may citizenship na, golden visa daw. So, wais si Saldico. Wais.
O ngayon, ang ganda sana, plus factor sa Marcos Jr. administration kung mahuli nila si Saldico, mapakulong, para makasabi sila na yan na, malaking isda. Yes, malaking isda si Saldico. Ang tanong, nasaan siya? Hanggang kailan nagtatago, tinatawanan ang administrasyong ito na catch me if you can. Oh, nag-utos ang Pangulo. Pawin, i-repatriate. Oh, yes, i-repatriate. Kaya lang, kung totoo nga nasa Portugal siya, wala namang extradition treaty between Portugal and the Philippines, paano nila ngayon mapabalik? Di ba? Suntok sa buwan. O, sinasabi ni Senator Lacson na walang problema. Magpapatulong tayo sa United Nations. Dahil meron daw treaty signed by 190 countries. Anti-corruption treaty. Magpapatulong. Kung ayaw tumulong ang Portugal, anong magagawa nila? Magpapatulong daw sa Interpol. Ganon din. Anong magagawa ng Interpol kung ang Portugal ayaw tumulong? Kaya it all depends on Portugal kung totoong nandun siya. Si John B. Cremulya na nagsabi na meron siyang, si Saldico may golden visa. Dahil nag-invest si Saldico ng malaking amount, euros. I don't know how many millions of euros nag-invest. O as an incentive, mayroon siyang golden visa, mayroon siyang citizenship. O di mahirap. Kaya ngayon, alam nilang mahirapan sila kay Saldico, kaya tinatarget na rin si Romualdez. O yan. So, nagsabi na si Ombudsman Boying Rimulya na ang focus ng Ombudsman ay yung role ni Romualdez sa flood control scam na nung una sinasabi niya mahina daw ang ebidensya. O ngayon, biglang nagpatawag ng investigasyon ng Blue Ribbon ni Senator Lacson. Meron na daw testigo na magdidiin kay Romualdez. Pakinggan natin, panoorin natin sa Lunes. Exciting ito. Sana nga totoo na may malakas na testigo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mao ako. ang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao ni ang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang usako. At haron tayo mamada ko kuan. Dente. At So, bikunan da. mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig unya tungod sa tong kawadon. Ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali ra gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakaya og baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tanang naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuyan Kuya, Kuan ra mag-uuma ra gyud so mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So patop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasiyugdaan ning programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalista na. Sige, sige.
So nahumana og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyog dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagbang kun dili. Sige. Lakip pa sa kinatibuk-an nga lungsod sa Takag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.